Magandang araw sa sinumang tagapakinig at naligaw sa channel na ito. Welcome sa Sansandali. Ang pamagat ng aking pagninilay ngayong araw ay lakas ng walang muwang, mahiwagang Pasko. Isa sa pinakatahimik na Pasko ang nagdaan. Nagsimula ang buwan ng Disyembre at tumaan ang araw ng Pasko na ipinagdiriwang natin tuwing ika-25 araw ng malamig na buwan. Pero halos hindi ako nakarinig ng caroling ng mga bata sa tarangkahan o sa may salamin ng kotse kung nakatigil ang trapiko. Naramdaman niyo rin ba yon? Alin sa hinanap ko ang pagkasuya sa nagmamadaling pagbigkas ng mga titik, paulit-ulit, mali-mali, pabalik-balik, kung minsan ay parang wala sa loob, kung minsan ay bigay todo ang hugot. Namamasko po, kasunod ng awit na hindi pamasko kung tutuusin, kundi station ID na ngayon ay nagsara ng network. Ang panahon ng Pasko ay laan sa mga bata dahil ang sentro ng pinapupurihan ay ang sanggol na isinilang sa sabsaban sa gitna ng kawalang pag-asa at karukhaan ng karaniwang mamamayan, mga pastol at magsasaka sa isang banda at sa kabilang banda ng kabuktutan at karahasan ng mga naghahari-harian. Para sa mga Kristiyano, lalo na sa mga mananampalatayang Katoliko, ang pagkakatawang tao ng Diyos, ang pinakamaningning na paradoha o paradox na naganap sa pagsilang ng pinakamakapangyarihan sa lahat sa anyo ng walang muwang at payak at lubhang walang kalaban-laban. Ngunit dahil sa sanggol na hinanap ng mga mago, naligalig ang nakaluklok sa kapangyarihan. Sa pahayag ni Mateo ay iuutos ng nagngingit-ngit na si Haring Herodes na hanapin ang sanggol na naitakas ng kanyang mga magulang. Matapos dalhin sila roon sa mahiwagang tagpo sa Bethlehem ng maningning na tala. Ang ika-28 ng Disyembre ay inaalala bilang pista ng Niños Inocentes, mga paslit na nasa edad 2 taon pababa at pinapaslang ng hari upang kagyat sagkaan ang anumang banta sa kanyang luklukan, kahit pa kung tutuusin ay sa malayong hinaharap nakatakdang maganap. Kay layo ng imahen sa akin ang mga bata, dahil ang mga batang naabutan ko noong kasibulan ay nagsilaki na ngayon. Nag-iba na ng tahanan at estado at nakipagbuno sa kani-kanilang kapalaran sa iba't ibang dako. Nitong bago magpasko, ay dinalaw ako ng aking mga inaanak sa kasal. Dala ang kanilang mabunying anak na ipinangalan sa babaeng ang mga kwento ay nagligtas sa mga kapwa dilag na sumailalim sa kapangyarihan ng isang malupit na hari sa matandang Persya sa panitikan. Ngayon lang ulit ako nakakalong ng sanggol. Nasabi ko sa sarili, ang ibig sabihin ng walang pasubali ay dumaan na ang panahon. Ang nananatili ay ang gaan ng ngiti ng musmus. May dala iyong kalinisan at liwanag na naghuhugas sa bigat at kapariwaraang sumuot sa daigdig. Walang malay ang paslit, nakapikit, nakahilig sa dibdib ng ina, umaasa sa pagkalingat ng magulang. Kasama na silang nag-aaruga. Kung mahirap pa ring maintindihan ang sanggol bilang tagapagligtas, ang sabsaba na sa tradisyon ay walang laman sa loob ng ilang mga araw bago ang pagsapit ng Pasko. Ngunit ngayon, sa Belen, sa simbahan, o saan mang sulok sa tahanan, ay iniilawan at niluluhuran bilang pagpupugay ng sanlibutan. Inaanyayahan tayong tunghayan iyon sa katahimikan ng loob o sa gitna ng
gitna ng banta ng alimpuyo o unos. Anong pagpapala ang makahawak ulit ng sanggol o makapagbukas muli ng matagal ng saradong pinto kung malimit sa kaala ay nakaalpas ka na sa gayong yugto ng buhay. Sumasapit taon-taon ang Pasko o may parol na nakasindi at hindi namamatay sa tao sa tuwing tumutugon sa hamon at biyaya ng pagpapakatao. Sa panitikan ng daigdig, may kwento ng musmos na laging may kirot na aginaldo sa puso mula ng una kong mabasa iyon. Mula sa panulat ni Anton Chekhov ng Russia, si Vanka, 9 taong gulang, ay nagtatrabaho bilang katulong ng isang manggagawa ng sapatos, isang sapatero. Bisperas ng Pasko at hindi siya matutulog. Hindi tulad ng karaniwan sa atin na naghihintay ng pagsasalo-salo sa oras ng Noche Buena. May iwan siya sa bahay dahil ang mga kasama ay nasa simbahan. At iyon ang kanyang hinihintay na pagkakataon para makapag-isa, para kasulat ng liham sa kanyang abuelo. Ulila na si Vanka at mahigpit ang kanyang pagsusumamo sa kanyang lolo na kunin na siya sa bahay na iyon, na nagparana sa kanya ng kalupitan, gutom at lubhang pagpapahirap ng loob. Bilang kapalit ay nangako siya sa matanda na aalagaan niya ito at pagsisilbihan hanggang sa huli. Naalala ko ang kwento ni Vanka dahil sa pakimkim na naghahalong pag-asa at kawalang pag-asa. Imahinasyon at realidad, pagsagip at pagkalunod sa araw-araw na dinadanas mula sa nakapaligid na matatanda na sana'y nagsisilbing magulang sa mga musmos, ngunit malamang ay nakikipagbunurin ng kanya-kanya sa mga pagsubok ng buhay. Naalala ko ang pakiramdam na para akong nakalulan sa ulap, papataas ang papataas dahil sa pagpukaw sa sariling imahinasyon at mga pandama sa mundong binabalikan ng musmos. Maikli lamang ang kwento at maaari ninyong basahin iyon sa internet o pakinggan sa audiobook. Pagkatapos niyang tumangis sa pagkukwento sa kanyang lolo, kalakip ang mga nakaaantig na detalye na magbubunga ng malubhang kalungkutan para sa isang musmos. Isusulat niya ang pangalan ng lolong si Constantine, isiselyo ang liham at hihuhulog iyon sa pinakamalapit na kahon ng mga liham na kinukuha o tinitipon ng mga tagahatid sulat. Ang layo na ng narating ng kanyang pangangarap ng gising, pero sa pagwawakas ng kwento, ay iniwan ako bilang mambabasa sa kalagayan ng lalong pananangis at pagdadalamhati. Hindi matutupad ang kanyang panaginip. Kung bakit at paano, ay kailangan ninyong basahin ang kwento ni Vanka. Ibang karanasan ang pagbasa sa mga detalye, pagtunghay sa mga detalye at paglasap sa karanasan ng musmos sa panahong iyon ng Kapaskuhan. Sa malaon, ang kwentong iyan ni Chekhov ay magkakaroon ng katapat sa personal na sanaysay ni Rene Villanueva na naging bantog bilang manunulat ng mga kwentong pambata sa pamamagitan ng mga aklat at programang pan-telebisyon. Ang kanyang sanaysay ay maglalahad ng kanyang totoong danas bilang bata sa tuwing magpapasko. Tagalaloma si Rene at mabubuhay ang puok na iyon sa kanyang paggunita ng karanasan bilang musmos na tumutulong sa kanyang ina sa pagtakbo paroon at parito, pagkatok sa mga bahay-bahay,
para mag-alok at mag-deliver ng leche flan, maglilip ng mga damit pamaskong, paggawa ng mga suki ng ina, at kung ano-ano pang pagkakakitaan sa ganoong okasyon. Ganito ang kanyang paglalarawan. Babasahin ko mula sa sanaysay na ang pamagat ay Disyembre. Ang pagdating ng Disyembre, hudyat sa akin, nagaygayin ang mga bagay sa magkakalapit na kalye mula sa amin. Isa-isa ko silang kakatukin para alukin ng leche flan o haliyang ube na niluluto ni Ate Corazon. Tiyak kong may karinderya sa Calavite. Araw-araw, habang humahaba ang listahan ko, binibilang-bilang ko sa isip ang aking tutubuin. Paulit-ulit kong pinaaalalahanan ang mga umorder na sa bisperas ng Pasko. Maagang-maaga akong kakatok muli sa kanila para kunin ang mga bandehadong lalagyan ng leche flan at ube. Pinangangako kong bago dumilim ay pwede na nilang ihain sa mesang pang Noche Buena ang matamis ni Ate Corazon. So ano ang nakikita natin o ano ang naririnig nating bata sa sanaysay, sa bahaging ito ng sanaysay? Isang bata na nag-iisip paano ang pagkita o extra na pagkita sa panahon ng Pasko. Batang-bata, pero iniisip paano siyang kikita sa pamamagitan ng pagtulong sa ina. Sa bandang huli ng sanaysay ay ganito isusulat ni Rene ang wakas. Kung tayo, sipin ninyo, kung marami sa atin ay tumatanaw sa Pasko at tinatanggap iyon o hinihintay iyon ng may galak, di ba? O may anticipation, sabi nga. Ganito naman ang danas ng batang si Rene na isinulat niya sa sanaysay. Inihuhudyat sa akin ang Pasko ng pamamahinga mula sa paglililib. Makaraang namnamin ang amoy ng mainit na tsokolate. Magpapaubaya ako sa hila ng antok. Patang-pata ang katawan ko. Papasok ako sa ilalim ng kulambo. Wala pang ilang minuto, mahimbing na akong makakatulog. Iyon ang aking Disyembre, ang aking Pasko. Taon-taon. Parang magaan, pero may kirot. Parang nagpapahinga, pero hindi ka nagpapahinga. Hindi ka lulubayan ng tagpo ng danas ng isang musmos. At hindi iyon kay Rene lamang. Maraming bata sa ating lipunan ang may katulad na karanasan. Ang isa, ang danas ni Vanka ay katang-isip mula sa panulat ni Chekhov. Ang isa ay ginunitang karanasan sa tunay na buhay ng may akda. Magkaiba ang mga puok at panahon, ngunit bilang mga akdang pampanitikan, ay nangungusap sa mambabasa kung paanong ang dapat sana'y banal na araw ng Pasko para sa mga musmos ay ipinagkakait pa rin ng mundo hanggat sila ay maagang nasasabak sa pagtatrabaho sa halip na kamtin ang mga karapatan na nangangalaga at tumutugon sa kanilang pangangailangan. Sa kasalukuyang panahon, paano ipinagkakait ng lipunan at tinatalikuran ang karapatan ng mga musmos? Hindi nga ba't nagtatapos ang taon na ang balitang ipinamukha sa atin ng mga mambabatas ay ang kontrobersyal na national budget na lubhang nagkalos sa budget para sa edukasyon. Gayong ang konstitusyon ay naguutos na ang edukasyon ay dapat paglaanan ng pinakamalaking pondo para sa kapakinabangan ng mga mamamayang may fundamental na karapatang makapag-aral.
Samantala, ay napanood din natin ang tahas na pagsang-ayon ng Senado sa paglalagay ng zero subsidy sa PhilHealth. Di umano ay dahil sa hindi nagamit na reserve fund ngayong papatapos na taon. Samantalang kinuhaan din ang nasabing ahensya ng 60 bilyong pondo mula sa reserba hanggang mag-issue ang Korte Suprema ng TRO para hindi na matuloy ang paglilipat pangmuli ng pondong laan sa pangkalusugang pangangailangan ng taong bayan sa unprogrammed funds ng gobyerno. Edukasyon at kalusugan, dadalawang sektor ito na makasasagip at magtitiyak ng henerasyon ng mga kabataang magtutuloy at magtitindig sa bansang pinapangarap nating maging malaya mula sa karukhaan, kamangmangan, kagutuman, kaguluhan. Hanggang ninanakawan at binubusabos ng mga nakaupo ang mga kabataan ng kanilang kinabukasan at katuparan ng mga pangarap sa kinabukasan. Patuloy ang siklo ng mapait at nakapanlulumong pagmamartir ng mga musmos noon sa panahon ni Herodes, ngayon sa ating panahon, na pinamugaran man ng mga kagilagilalas na AI at ng internet, ay nananatiling hungkag at bulag sa kalagayan ng kapwang walang kalaban-laban. Ang hanggahan sa pagitan ng pangarap ni Ivanka sa isang banda at ang realidad sa musmos na Rene Villanueva ay magtatagpo at maglalapat. Sinisikap iligtas ng panitika ng ating bait. Ngunit ang hapdi at kirot ng danas ng musmos sa gunita ng nagbasa ay walang lunas at lalong walang tagapagligtas. Sa ating panahon, hindi ba dapat itanong ng mga namumuno sa kanilang mga lalawigan at distrito hanggang sa pambansa, bakit may namamalimos pa rin sa mga kalsada? Mga batang hindi man nangaruling ay naglalako pa rin ng basahan o chichirya. Biglay magsasaboy ng tubig na may sabon sa salamin ng kotse upang linisin at punasan iyon pagkatapos. Umaakyat ng jeep at nag-aabot ng sobre sa mga pasahero. Nagtutumpok-tumpok at may sinisinghot-singhot sa kalapit na simbahan, sa gilid, o sa presinto ng pulis. Malapit sa presinto ng pulis. Walang muwang, gusgusin, at natutulog ay karga-karga ng inang nanghihingi ng awa at limos. Gamit na gamit ang imahen ng kamusmusan. Hindi makaalpas ang mga paslit sa pagsasamantala ng mga ganid na tigulang. Papapasukin sila sa palasyo, isasakay sa laruang tren o tsubibo, aaliwin sa mga regalo. Noon, ang mga musmos ay tinuruang umawit ng himig ng bagong lipunan, pinasasama sa mga parada, pinahahawak ng maliliit na bandilang iwawagayway kapag dumating na ang mga kamahalan, ang hari at reyna, si malakas at si maganda. Pakakainin sila ng piniritong manok, sorbetes, spaghetti, kung may okasyon, at ng bantog na nutriban na may inaalagaang tila kutong palaman. Sa mga puok na kubkob ng rebelyon at digmaan, ang mga bata ay nangangaligkig sa takot, yumuyugyog sa pagkabalisa, nabibingi at binabangungot ng karahasan, hanggang sa alin sa sila ang mahagip ng putukan at sa wakas ay tumimbuwang, o makaligtas man ay ganap ng naulila sa magulang. Gamit na gamit ang mga bata. Pero sila pa rin
ang babalingan. Sa tuwing Pasko, ang sanggol sa sabsaban at kahit hindi Pasko, ang sanggol na umuusig sa budhi kung may budhi pa ang tao. Ngunit higit sa lahat, ang sanggol na hindi palulupig sa kasalanan ng marurunong at may kapangyarihan. Bilang pagwawakas ay nais kong basahin sa inyo ang isang tulang malaunang na sulat, pero humihimok ng pagpupugay at pasasalamat para sa mga musmos. Mula sa Aklat na Pananahan, laksa-laksa ang bata doon sa bayan namin. Hindi mauunawaan ng kahit sinong dayuhan kung bakit hindi maampat ang mga bata sa kanilang lungga sa syudad at parang. Madaling sabihin na peste, nasaan ba ang magulang ng mga iyan? Mapamadaling araw, tanghaling tapat, o hating gabi, ang mga bata'y sumusulpot, sumisinghot-singhot, at mga nakayukong magpupunas ng sapatos ang mga pasahero sa loob ng jeepney. Magpapaligsahang kumampay ng walang pakpak sa mga kalawanginging estribo. Mangangalabit sa tagiliran, ilalahad ang mapuputik na palad habang nakanganga ang hukay sa ilalim ng puti ng kanilang mata. Ang mga bata sa estero ay namumutik-tik na tila mga isdang kikiwal-kiwal ang palikpik, kahit pusali ang tubig. Nagsisipaligo sila, naglulunoy sa maliliit na ilog ng mga kalsadang binarahan ng basura. May mga dalang tabo, nagsasaboy sa isa't isa ng maitim na bendita. Nakalantad ang bungi sa pagkakangisi at nakausli ang mga patpating buto sa dibdib at balikat. Nangangamoy ang lansangan dahil sa mga batang nagbubulatlat ng mamasa-masang plastik ng basura at kariton. Ang kariton at ang sementong walang bubong ang buhay nila't bahay. Sa simbahan, sa restoran, sa mga dambuhalang gusaling pumalit sa mga dating pasyalang parke at palaruan. Ang mga bata ay paruot parito, pumapalahaw, nagsasayaw. Matitinis ang mga boses habang nag-uusap ng parang milya-milya ang guwang nila sa isa't isa kahit magkaharap lamang pala. Ang mga bata sa bisig ng isang inang nagpapasuso sa botelya ay halos magkiskisa ng ilong o magumpugan ang tuktok. Ang mga bata sa isang looban ay parang putakte pag pumutak. 3 ay tila 30. Kung 7 pa ay maibubuwal na ang matandang puno. Sa mga bukid na nagkabitak-bitak ang balat, ang mga batay may pasan-pasang sako ng kamote o pinutol na kahoy. Ang likod nila ay isang tablang maagang pinatigas ng panahon, ngunit maaaring mabakli sa gitna at tuluyang dumausdos. Sa mga dagat, ang mga bata ay sumisisid ng perlas o korales. Parang kapatid na sila ng mga isda sa paglangoy, pero tulad ng mga isdang mapupula ang hasang, ay dumuduguri ng kanilang ilong sa pag-ahon. Doon sa isang bundok, ang mga bata ay nag-aantabay ng mahuhulog na barya sa buslong nakakabit sa mahabang patpat. Iyon ang paraan ng pagpapakitang gilas mula sa mga bisitang nais daw lumanghap ng ibang tanawin. Kaya't mula sa tuktok ng tore ay tutungo ng kaunti at makikita ang mga batang nag-uunahan sa pagsalo sa barya, tumatakbo sa tarik at bangin. Ganyan ang mga bata doon sa aming abang bayan. Nasa lahat ng sulok ng guni-guni at hindi makukwenta ng mga dayuhan kung paanong dumarami silang
parang itlog ng langaw. Paanong sa labis na karukhaan ay humihinga sila't hindi pala naman nanghihingi ng limos, kundi pinapatawad ang kasalanan ng daigdig. Inihahain ang sarili sa bunganga ng panganib at pinantutubos ang musmos nilang pag-ibig. Daghang salamat sa pakikinig. Ang inyo pong lingkod, Rebecca T. Año Nuevo, Filipino, para sa wika, para sa bandila, sa kapwa at sa Diyos. Dito sa maliit, ngunit malayang puwang ng sansandali. Maligayang Pasko at manigong bagong taon.